Marami ang nag-abang ng malaman ng mga kababayan natin na maglalaro dito sa Pinas ang idolo nilang si Luka Doncic ng Slovenia kalaban ang Team Canada ni Dillon Brooks. Sinagsa ng mga maiinit na personalidad ang tapatan ng team na ito. Kasi nga, Luka versus sa 5 team player na naglalaro din sa NBA. Ngayon, punta tayo kay Julia Barreto. Medyo magmamarites muna ulit tayo. Noon kasi, merong TV show na kung saan merong segment na tinanong kung sino nga daw ang player na gusto o crush ng mga ito. At nang tanungin si Julia, ay naging mabilis naman ang naging sagot nito. Si Luka Doncic nga daw talaga ang isa sa mga dream boy niya. Di naman nag-react si Gerald Anderson dito dahil simula pa lang naman nung una ay alam niya ang tungkol dito. At talagang suportado pa nga niya ito. Dahil nang malaman nilang maglalaro si Luka dito sa atin, ay bumili ng jersey ni Luka, itong si Gerald, para kay Julia. Kaya nang makita ni Julia itong crush niya, ay talagang natulala at halos magtatalon ito sa tuwa. Titig na titig ito at di talaga humihiwalay ng tingin. Samantalang ito si Gerald ay diretso lang sa pang-aasar kay Julia. Alamin natin kung bakit nga ba itong si Luka ay gustong gusto ng mga manonood o ng mga fans ng basketball. Dahil ba sa gandang itsura nito o dahil sa talagang mahusay siyang maglaro? Tara, pag-usapan natin kung gaano kagaling si Luka sa paglalaro ng basketball. Si Luka Doncic ay ipinanganak noong February 28, 1999 sa Ljubljana, Slovenia. Di ako sigurado kung tama ang basa ko, medyo kakaiba kasi spelling nila. Ang mga magulang niya ay sila Sasha Doncic, Miriam Potter Bean. Isa ring professional basketball player ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay isang model at dancer. At may hilig ito sa pagpapaganda kaya ito ay may sariling parlor sa kanilang bansa. Si Luka ay naglaro sa Union Olympia noong junior division niya. Sila ang nagkampiyon sa Under 13 sa Lido de Roma tournament at siya rin ang itinanghal na MVP dito. Siya ay gumawa ng 54 points, 11 rebounds at 10 assists laban sa koponan ng Lazio Youth Team. Sa edad na 13 years old, talagang makikitaan na agad siya ng potensyal para maging isang mahusay na manlalaro. September 12, si Luka ay pumirma na ng 5 years contract sa team ng Real Madrid. Sa madaling salita, siya ay 13-year-old pa rin dahil same year lang naman nang manalo siya ng kampyonato sa Under 13 Lido de Roma tournament. Siya nga ay nagpakita agad na magandang laruan sa ligang ito, kung kaya't kapansin-pansin para ilagay agad siya sa Under 18 team at reserve team ng 2014-2015 season. At dito nga ay parang siya na ang mistulang star player ng Real Madrid. Nag-average agad siya ng 14.5 points, 6.2 rebound at 3.1 assist sa amateur EBA League Group B Spanish 4th Division. At doon din sa season ng 2015 na panalunan niya ang Under 18 Ciutat del Hospale tournament at siya rin ay naselect sa All Tournament team kahit na siya ay mas bata ng 2 taon sa mga player nito. At noon namang May 2015, sila ang nanalo sa Next Generation Tournament at siya ang nagwagi ng MVP sa tournament na ito. April 30, 2015, si Luka ang pinakabatang nag-debut sa Real Madrid na sumali sa ACB League. Ito yung pinakamataas na liga sa Espanya na may edad lang siyang 16. At siya rin naman yung pangtatlong pinakabatang nakapaglaro sa ACB League. Si Angel Rebolo 15, Ricky Rubio 14 at siya naman ay 16. Taong 2015, siya ay nakasali pa rin sa ACB Playoffs at FIBA International Cup. Season 2015-2016, si Luka ay isinama na sa 12-man roster ng Real Madrid para makalahok sa pangkalahatang kompetisyon. 8 week ng ACB League, dito ay lalong tuminang si Luka dahil siya ay gumawa ng 15 points, 6 rebound at 4 assists. At ito pa nga ay naging history dahil siya lang naman ang pinakabatang nakagawa ng ganitong stats. Season 2016-2017, si Luka ay talagang ginamit na bilang starter ng Real Madrid at naitanghal pa nga ito bilang Player of the Week. 11 round ng season ito, si Luka ay gumawa ng 23 points at 11 rebound
laban sa Montucky Fuenlabrada. 92-76, nanalo ang Real Madrid dito. 13 round ng kompetisyong ito, dito ay nakuha na agad ni Luka ang kanyang unang MVP laban sa Brose Bamberg. Nagtala siya ng 16 points, 6 rebound at 5 assists sa larong ito. Maraming MVP at kung ano-ano pang awards ang napanalunan niya. Di na natin may isa-isa dahil sobrang dami talaga. Sulipan na lang natin dito sa listahan. Tawid tayo sa NBA career niya dahil masyado na niyang pinakayawang mga awards nung siya ay nasa ACB League pa. June 21, 2018, si Luka ay na-drop sa Atlanta Hawks bilang 3rd overall pick sa first round. Pero agad naman itong na-trade sa Dallas Mavericks. Kapalit si Trae Young at future first round draft pick. Sabihin natin tila parang logi ata ang Mavs dahil sayang ang isang future first round pick. Pero di ganun ang nangyari dahil si Luka ay nagmistulang veteranong manlalaro sa rookie season pa lang niya. Siya ay nag-average agad ng 21.2 points, 7.8 rebounds at 6.0 assists. Dito ay napanalunan niya ang Rookie of the Year na ang nakalaban niya ay si Trae Young at si DeAndre Ayton. Next season, 2019-2020, siya na agad ang naging star player ng Dallas Mavericks dahil yun yung taon na nag-retire na si Dirk Nowitzki. Siya ay nag-average ng 30.8 points, 9.6 assists at 9.9 rebound. Almost triple-double para sa sophomore player. Ganun kalaki o kataas agad ang naging improvement sa loob lang ng halos isang taon. At ng taong din ito, sila ay nakapasok ulit sa playoffs sa pangunguna ni Luka at ito ang unang playoff career niya. Pero agad naman silang tinalo ng LA Clippers sa kartadang 4-2. 2020-2021 season ay nagpatuloy pa rin ang magandang laruan ni Luka at muli niyang nadala sa playoff ang Dallas. Pero mukhang may balakid sa kanilang daan dahil muli na naman silang pinatumba ng LA Clippers 4-3. 2021-2022 season, ito yung season na may pinakamagandang pagkakataon sana para kay Luka at sa buong team ng Dallas Mavericks. Ito yung may pinakamahabang nilaro nila sa playoffs. Dito nga ay umabot sila hanggang 3rd round o yung finals ng division. Pero ganun pa din, masyadong mabigat ang naging kalaban nila at ito nga ay ang Golden State Warrior. Sila ay nanalo lang ng isang beses para tapusin ng Warrior ang serye sa 5 laban lamang. 2022-2023 season, ito yung nag-expect ang lahat ng manonood dahil nga nakuha ng Dallas si Kyrie Irving. Naging kaabang-abang ang bawat laro nila dahil nagkaroon ng 2 superstar ang Dallas Mavericks. Pero mukhang ganun ata talaga, di pa nagtugma ang laruan nilang dalawa dahil parang nagkakailangan pa kung sino sa kanilang dalawa ang dapat tumira. Imbis na panira na nangyayari, ipapasa pa nila. Ngayong season ng 2023-2024, ito yung aabangan natin sa Dallas Mavericks dahil maaaring gumawa na talaga sila ng malulupit na play. Pero ito yung mas kaabang-abang talaga dahil nga may mga kumakalat na video o balita na nakitang puspusan ang pag-workout ni Luka at ito nga ay mismong nakita ng mga manonood nung siya ay naglaro sa tune-up game ng FIBA World Cup kalaban ng Greece. Kapansin-pansin ang hulma ng katawan nito, dati yung taba ay naging muscle na ngayon dahilan para siya ay mas bumilis pa dahil alam mo naman natin na ang galawan niya ay slowly but surely. Hanggang dito muna tayo, abangan na lang ulit natin yung pagpasok ng bagong season.